inusisa ng mga senador ang DICT, National Telecommunication Commission at ilang service provider dahil umano sa larawan ng isang unggoy na nakalusot sa face verification sa SIM card registration. Bukod pa rito, tinanong din ng mga senador kung bakit patuloy na nakakatanggap ang mga SIM card ng mga tech scam. Para sa kabuuang detalye ng balita, panoorin sa report ni Henry Nicolas. Kinwestiyon ng mga senador sa pagdinig sa Committee on Public Services kahapon ang ilang telcos, DICT, National Telecommunications Commission, DTI, matapos mapag-alaman na nakalusot sa verification ng SIM card registration ang litrato ng isang unggoy. Ayon sa NBI Cybercrime Division, nakapagparehistro pa rin ng SIM kahit na peke at mukha ng hayop ang larawan na nasa identification card. Ito ang pinatunayan ng ahensya kaugnay na rin ng mga natatanggap na reklamo sa implementasyon ng SIM registration sa buong bansa. Matatandang nagtapos ang deadline ng SIM card registration noong July 25, kung saan umabot sa 63% o 105.9 million ang mga nakapagparehistro noong July 24. Madam Chair, can I ask questions to telcos? Kasi ayun o, narinig niyo po ngayon yung Cybercrime Division ng NBI. Unang question po, baka pwedeng tingnan niyo po itong mga animal pictures na nakakuha ng na nakapagrehistro kasi bababaliwala po yung batas kung papayagan din po 'yon. And sure, we can play it if you please, Madam Chair. Sige po. Yeah, the picture on the left, Your Honor, ano po yan, yung monkey po na. No? Ayon naman sa ilang telcos sa bansa, pagkatapos raw ng deadline ng SIM card registration ay automatikong made-deactivate ang mga hindi nagparehistro ng kani-kanilang SIM card. Pero tanong naman ng ilang mga senador, bakit raw nagpapatuloy na makatanggap ang publiko ng mga text scam at spam? Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan raw pag-aralan at paigtingin ang SIM Card Registration Act. Ang dami ng mga text spams at scams kahit tapos na ang SIM registration deadline. Hindi pa dapat na deactivate na ang mga SIMs na ginamit sa mga ganitong modus. Kung rehistrado naman sila, hindi ba dapat natitrace na sila ng gobyerno o di kaya ay automatic na block sa algorithms ng mga telco? Napakaraming fake na naglipa na. Andyan pa rin ang fake jobs o yung trabahong may napakalaking sweldo, yung nanalo ka daw sa isang raffle na di mo naman sinalihan, link sa online betting sites na may nakakaenganyong mga premyo, meron ding mga nagpapaloan, mga nagpapanggap na text na tawag mula sa bangko, marami dyan, Land Bank, especially kami dito. Kinwestiyon rin ni Senator Grace Poe ang ilang mga SIM card na hindi pa naman bukas ay pre-registered na. Hindi rin kasi anya maipaliwanag ng mga telcos kung paano ito nangyari. Hindi maipaliwanag ng mga telcos kung paano nangyari ito. Hindi kaya inside job. Paano at saan sila nakakuha ng ganitong karaming SIM? Mayroong bang black market ng pre-registered SIM? Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.